Pati ang pagkamatay ng nakatatandang kapatid ng yumaong kapitan ay nakarating na rin kay Gobernador Santiago. Kasalukuyang humihit-hit ng tabako ang gobernador sa teresa ng kanyang mansyon habang kausap ang kanyang personal na tagapangalaga na si Simon. Talagang pinapahanga ako ni Lola Chedeng. Akalain mong sa edad niyang yun ay kaya niya pa rin maipagsabayan sa pisikal na paikipagkumbate. Anong masasabi mo, Simon? Tumatawang sambit ng gobernador na dinugtungan pa ng pagtatanong sa kanyang tagapangalaga. Ano ba nga asahan mo sa asawa ng nasirang dating pinakamalakas na antingero ng ating lalawigan? Malamang ay nagtataglay din siya ng mutya at hindi lang ipinapaalam sa nakararami. Pero wala kang dapat ipangamba, Gob. Ako ang bahala kay Lola Chedeng. Ano mang mutya ang hawak niya ay hinding-hindi siya uubra sa taglay kong lakas. Seryosong paliwanag ni Simon, sabay lagok ng mainit na kape na nasa puswelo. Hindi kakikitaan ng kahit anong pangamba ang mukha ni Simon at waring kumpiyansang-kumpiyansa ito na siya na ang pinakamalakas na antingero sa lalawigang yun sa umiiral na kasalukuyang panahon. Kahit o 2 hanggang 4 na malalakas na antingero pa ang labanan ni Simon ng sabay-sabay ay nakakasiguro pa rin itong kaya niyang makipagsabayan pagdating sa pisikal na pakikipagkumbate. Isa lang naman ang kahinaan ng isang antingero kapag sobrang dami ang sabay-sabay na labanan to. Oo, at marami siyang mapipinsala sa kalaban. Subalit sa dami ng kanyang nilalabanan ay unti-unti noong uubusin ang lakas niya hanggang sa mapagod. Matatalo siya hindi dahil sa basehan ng lakas, kundi sa kung gaano katagal ang magiging labanan. Oo nga pala, Simon. May nababalitaan ka ba tungkol sa mga dating kaibigan ni Lola Chedeng at ng yumaong asawa nito? Sa mga pagkakataong yun ay naging seryoso ang tinig ni Gobernador. Matagal ang naging paghit-hit nito sa hawak na tabako. Buhat nang mamatay si Lolo Kulas ay wala na akong nababalitaan sa mga kaalyado nito, Gob. Kung meron mang mga napababalitang nagsisilabasang bagong antingero, ay nakatitiyak akong kulang pa ang kakayanan nila sa pakikipagkumbate pisikal. Seryosong sagot ni Simon matapos lagukin ng nalalabing kape sa kanyang hawak na puswelo. Magaling kung ganun. Napangisi si Gobernador dahil sa narinig na pangungumpirma ng kanyang personal na tagapangalaga. Kung ganun ay wala siyang dapat ipangamba. Oo nga, at buhat ng mamatay ang asawa ni Lola Chedeng na si Lolo Kulas ay wala na rin siyang narinig patungkol sa mga kaalyado nito. Mayroong 2 matalik na kaibigan ang yumaong si Lolo Kulas na siyang kasama nito noon sa pakikipaglaban sa mga aswang, tiwaling mandirigma, antingero at manggagamot na umaabuso sa mga ordinaryong tao ng lalawigan. Ang isa sa matalik na kaibigan ni Lolo Kulas ay ang tinatawag na tagadurog. Nakilala ang antingerong yun dahil sa tuwing nakakaengkwentro ito ng mga aswang ay hindi niya hinahayaang iwanan niya ang aswang nang hindi durog ang ulo noon. Kung ano ang tinatangan niyang mutya ay walang nakakaalam. Ang isa pa sa matalik na kaibigan ni Lolo Kulas ay ang tinatawag na tagasalag. Ayon sa mga sabi-sabi ay nagtatangan ng antingerong yun ng mutya ng buwaya kapag ang labanan ay naganap sa dalampasigan, batis o ilog, ay tiyak na wala nang makakatalo sa antingerong yun. Hindi lamang lakas ang ginagamit ng antingerong yun, kundi estratehiya gamit ang likas na anyong tubig. Isa pa sa nakaragdag na pangamba ni Gobernador
ay ang dating manliligaw ni Lola Chedeng na si Tata Eko, ang manggagamot ng Batangas. Bagaman hindi naman ito isang antingero, ay mataas ang karunungan nito para pigilan at paralisahin ang kakayanan ng isang antingero. Dagdag pa ang gabay nitong kapre na palagi nitong kasama sa bawat araw. Walang dapat ipangamba si gobernador. Wala nang balita sa tagadurog at tagasalag. Malamang ay nabahag na ang buntot ng mga yun, magmula nang mamatay ang kanilang matalik na kaibigan na si Lolo Kulas, na asawa ni Lola Chedeng. Hindi niya rin kailangan pang intindihin ang manggagamot ng Batangas na si Tata Eko, sapagkat ang bali-balita ay naglilibot-libot ito sa iba't ibang panig ng bansa para makapanggamot, mangbabae at makapangloko ng kapwa. Simon, palipasin muna natin ng 2 linggo, tsaka tayo aatake. Huling sambit ni gobernador, sabay muling hit-hit ng kanyang tabako. Sa kabilang banda naman, ay sinimulan na ni Miguel ang dapat gawin. Agad niyang pinuntahan ang probinsya, kung saan naroon ang isang matandang magbabalot na nagngangalang Tandang Tasyo. Agad niyang pinuntahan ang probinsya, kung saan naroon ang isang matandang magbabalot na nagngangalang Tandang Tasyo. Kung pagbabasehan kung papanong banggitin ni Lola Chedeng ang pangalan ni Tandang Tasyo, ay masasabing malaki ang maitutulong nito pagdating sa isang labanan. Hindi magtitiwala ang kanyang lola sa isang tao kung hindi ito malakas o nagtataglay ng kakaibang abilidad. Sinunod lamang ni Miguel ang panutong binigay sa kanya ni Lola Chedeng kung paano matunto ng kinalalagian ng pakay. Madilim na nang mapadpad siya sa isang lugar kung saan mapapansin ng mga nag-iinumang mga kalalakihan, mga kabataang nag-aabutan ng pinagbabawal na gamot, at mga kababaihang nagsusugal, nagsisigawan, at nagtatalo. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Ang tanging palatandaan niya lang sa hinahanap niyang tao ay isa yung matanda, nagtitinda ng balot, at may tatak na araw sa kanang leeg nito. Eksakto, huminto sa harapan ng mga nag-iinumang kalalakihan ang isang matandang magbabalot na mayroong tatak na araw sa kanang leeg. Papalapit na sana siya sa matanda nang biglang itulak ito ng isang lalaking lasing na naging sanhi ng pagkatumba nito sa lupa at pagkatapon ng mga paninda nitong balot mula sa lalagyan nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Tandang Tasyo, na wag mo kaming ibentahan ng balot mo. Kapag kaming nakita mo, ibigay mo na lang ng libre. Paangil na wika ng isa sa mga lasing na lalaki na may malaking katawan. Ang iba naman sa mga kasama nitong umiinom ay nagsipaghagalpakan sa kakatawa. Opo, Daniel. Sige at bibigyan ko kayo ng 5 pirasong balot ng libre. Sambit ng natumbang matanda habang dinadampot ang ilan sa mga nabasag na balot na kanyang paninda. Ano nung 5? Ibigay mo lahat yan. Lalo pang nagalit ang lalaki. Lumapit ito sa matandang magbabalot at pinagsisipa sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Makikita sa mukha at reaksyon ng matanda ang labis na sakit na iniinda nito mula sa mga natatanggap na sipa mula sa lasing na lalaki. Dahil sa nasaksihan ni Miguel ang mga kaganapan, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan kung talaga bang may kakaibang kakayanan ang matandang yun para makalaban. Nakaramdam ng awa si Miguel sa matandang lalaki, kung kaya't lumapit na ito at iniharang ang katawan sa lasing na lalaki para maprotektahan ang kaawa-awang matanda. Wala na siyang ibang pagpipilian
Gagamitin niya na lamang ang pangalan ng kanyang Lola Chedeng. Tama na po. Apo ako ni Lola Chedeng at ang matandang ito ay kaibigan ng lola ko. Pakiusap, huwag niyo na po siyang Subalit hindi natapos ang sasabihin ni Miggy. Dumapo sa pisngi niya ang palad ng lalaki. Halos matumba rin sa lupa si Miggy dahil sa lakas ng sampal na kanyang natanggap. Nang marinig na tandang Tasyo ang pangalan ni Lola Chedeng, ay agad nitong dinaluhan ng binatilyong nawalan ng balanse. Apo, totoo bang sinabi mo? Apo ka ni Chedeng? Opo, at kailangan niya raw ng tulong niyo. Nanganganib po ang buhay namin. Ganon din ang mga tao sa lalawigang ito. Mabilis na paliwanag ni Miggy. Kung gayon ay wala na palang dapat pang itago. Kating-kati na rin akong lumaban. Medyo nakakaburyong na rin ang magtinda ng balot sa araw-araw. Sandali at may tuturuan lang ako ng leksyon. Iyon lamang ang nasabi ng matanda. Ginabayan niya si Miggy para lumayo sa mga nag-iinumang kalalakihan. At pagkatapos noon, ay muli siyang tumindig sa harap ng mga yun. Daniel, ang hina mong sumipa. Nang uuyam na sambit ni tandang Tasyo, na sinundan pa ng malutong na halakhak. Anong sabi mo? Ba't kailan ka ba nagkaroon ng lakas ng loob, matanda ka? Para kausapin ako ng ganyan. Muli ay sinipa ng lalaki sa tagiliran ng matanda. Ngunit hindi na iyon katulad ng sa nangyari kanina. Ni hindi natinag ang matanda o kahit gumalaw man lang ng kaunti sa kinatatayuan nito. Mabilis na sinunda ng lalaki ng sunod-sunod na suntok sa mukha at katawan ng matanda. Ngunit laking pagtataka nito dahil hindi iyon iniinda ng matanda. Hindi rin yun nagpapakita ng kahit anong emosyon na palatanda ang nasasaktan to. Ang hina mo, Daniel. Bakit hindi ka magpatulong sa mga kainuman mo? Dahil sa narinig ay agad na nagsitayuan ang 7 pang kalalakihan na kainuman ni Daniel at sabay-sabay na umatake kay tandang Tasyo. Bawat isa sa mga lalaki ay nagpakawala ng suntok at tadyak, subalit hindi pa rin natitinag ang matanda. Nakakatawa kung papaano nyo akong kikilan ng paninda ko araw-araw. Gayong mahihina pala kayo. Paano ba yan? Ako naman ang aatake. Isa-isang binigyan ni tandang Tasyo ng tagi-isang suntok sa sikmura ang kalalakihan. Bawat isa sa mga yun ay namilipit sa napakatinding sakit. Ang iba ay isinuka ang kaninang pinulutan at nainom na alak. Ang iba naman ay nawalan ng malay tao. Sinadyang sa sikmura patamaan ng suntok ni tandang Tasyo ang mga kalalakihang yun. Batid niya kasi na kapag sa mukha niya sinuntok ang mga yun, ay paniguradong mababasag ang mga bungo nito. Nang makasigurong hindi na makatatayo ang mga kalalakihang yun, ay muli niyang dinaluhan ng binatilyo. Agad na inilahad ni Miggy sa matandang lalaki ang nangyari. Nagbili ng matanda na sabihin sa kanyang Lola Chedeng na maaasahan nito ang tulong niya. Subalit kailangan daw na kung mangyayari ang araw ng labanan, ay pilitin daw ni Lola Chedeng na dalhin ang sagupaan sa payapang ilog na nasasakop ng probinsya nila Miggy. Doon na rin daw muna sa ilog na yun mananatili si tandang Tasyo. Nang sa gayon ay makasigurong naroon na siya kahit anong araw pa maganap ang labanan. Bumalik sa kanilang probinsya si Miggy. Dala-dala ang magandang balita na kanya namang inilahad sa kanyang Lola Chedeng